back sa ating channel na Isa Trap. So kung nakikita nyo itong nasa harapan natin ngayon, anong kulay ng Venus flytrap na yan? Puti na may mga tuyong dahon. Tuyong traps. No, bakit kaya natuyo yan? Isa yan sa mga sinyales na napakailaman na natin uli sila, no? At na pinopropagate na rin natin. So itong video na to, update to sa mga inaalagaan natin ng mga bago or binabalik natin na cultivar sa growing area. So, at sinisikap natin na paramihin ulit. So tingnan natin to. So ito yung Venus flytrap, no, variety nito or cultivar nito ay Wifula. So yan. Wifula ba yan? Wifula. Ayan. So eto, pagdating na ito, ay inalagaan muna natin at hindi natin pinakailaman. Kasi unang-una, first time natin makapag-alaga ng puti or variegated na Venus flytrap. So yan, medyo may kamahalan, pero pikit mata dahil kailangan natin i-try kung talaga mabubuhay natin. At mabuti naman at totoo yung sinasabi ng iba, na ito ay kasing dali lang alagaan ng mga usual na Venus flytrap na naalagaan natin sa outdoor at mga normal traps na mga Venus flytrap. No, wala siyang pagkakaiba sa pag-aalaga. No, parehas lang. May konting difference sa pagpo-propagate and success rate, pero halos parehas lang yung pag-aalaga. So ibig sabihin, hindi siya nakakatakot alagaan. No? Kasi yung iba natatakot alagaan kasi baka daw mapatay agad nila. Tulad yung pakiramdam ko nung una ko itong binili. Kaya hindi ko to inilabas dahil sabi ko, first time ko magkaalaga ng puti na Venus flytrap, hindi ko muna ilalabas kasi sabi nila, napakabilis matunaw. Sabi nung iba. Siguro nga may mga Venus flytrap na madaling matunaw, pero etong nakuha natin ay madaling alagaan. No, at hindi nawawala yung pagkaputi niya kahit na naka-outdoor. No, ayan, lumalapad lang yung traps, which is mas maganda naman yan, no? Dahil mas malapad yan, mas maganda yung rhizome sa ilalim. So, ito yung naging nangyari, no? Ang ginawa ko dyan, after, I think, a month, tayo nagpropagate, no? Nagkalas tayo ng lumang rhizome, mga 3 yon na sa tingin ko, pwede na dahil may isang magandang rhizome doon, tapos yung mga iba, mga bulok na, kalahati na lang. No, alam niyo yun, di ba, pagka tumatanda na yung rhizome, no, nagdedecay rin yan. So, ang ginawa ko, tinanggalan ko ng isang good trap, sinama ko doon sa old rhizome. Tinanim ko, eto yun. Tapos, may isa naman na isang healthy traps na nilagay ako dito. I-check natin ngayon kung mayroong, hindi ko pa ito na-open kaya hopefully hindi tayo magsisi na nakailaman natin ngayon kasi usually yan maninipis pa yan kung sakaling maging successful man yung aking propagation na leaf pullings. Dahil ang nakikita ko lang dyan na successful na propagation, ito yung rhizome division. Dahil yung isang leaf pullings na, kasi dalawang leaf pullings dalawang leaf pullings, isang rhizome division. So yung isang leaf pullings na inamag na talaga. So ang isang dahilan na bakit inamag yon, hindi buo yung rhizome ng pagkakaputol. Although may rhizome siya na maayos, medyo may hiwa yung rhizome niya. Kunti lang naman pero hindi kinaya. So ibig sabihin, hindi ganun kadaling i-propagate. Madaling alagaan, hindi ganun kadaling i-propagate. So ito, naging successful yung propagation ko. Take note, rhizome division yan. Pero ang lumabas lang na halaman ay ilan? Isa lang. Diba? So, matipid siyang magbigay ng anak. Kaya hindi rin siya ganun kamura nung nabili ko. Ayan. So, nabili ko pala to ng 3,500. No? So, hindi naman ganun kamahal compared sa ibang mga white BFT. No? Pero, no, kung tutusin, mahal pa rin dahil may mga VFT ngayon. Alam niyo na kung magkano. So, tingnan natin tong isang propagation natin. Ito pala, yan. Ako, nakakatakot galawin to. So, baba natin para mas madali. Madaling madisgrasya, no? So, mas madali nating makita. Ayan. So, ito yung mga, yung mga order ngayon.
So, tingnan natin kung maaasikaso natin yan today. Kung hindi, bukas na. So, ilapag natin itong DJI natin. Tripod. Tutok natin dito. Tingnan ko kung naging successful yung isang leaf fullings niya. Ayun. Hindi pa rin. Naku, hindi pa rin. Ayan. So, hindi ko na gagalawin to, pero ipapakita ko sa inyo. Ang tagal na ito Hindi nga ganun kadaling paramihin to. Puti. So, kung nakikita nyo yung nasa loob na yan, meron ng konting tubo at hindi ko na rin ito bubunutin kasi nabunot ko na ito isang beses. At hindi tumuloy yung nabunot ko kasi ginagalaw nga. So, ayan, meron ng konti sobrang liit. So, ano yung ito para naman makakita tayo na mas maraming puti sa market. No? Hindi dahil mapababain yung presyo, kundi at least may idea kayo kung paano paramihin yung mga puting Venus flytrap. So, mas maganda to kung rhizome division yung gagawin nyo. Kasi kung paisa-isa na leaf fullings, yes, makakabuhay kayo, pero tingnan nyo ang diferensya pag rhizome at leaf fullings. Etong rhizome, para sabay lang yan pinropagate ilan na yung leaf niya or yan, yung ilan na yung mga growth point niya, leaf niya, no? At paputi na nga yung sunod na lalabas kumpara dito sa ating leaf fullings. Diba? Ang laki ng diferensya. At diba, sabihin ko sa inyo, hindi bihira ako gumamit ng mga pesticides, pero sa case na to, napilitan akong gumamit kasi para mamatay yung mga peste kung meron man, no? So ayan, so hindi ko na to pakikialaman ng gusto. Tatabihan ko na uli yung nandoon sa loob. Nako, no? So hindi yan pinakikialaman ngayon ko lang pinakialaman yan. So eto, and to tell you honestly, kaya maraming mga natuyo dyan, hindi dahil napabayaan ko sila kailan ba yun? Yung isang araw, dinivide ko uli yung rhizome niyan. Ayan, so, sir, grabe ka. Propagate mo lang nito. Tapos, dinivide mo agad. Ganun ako minsan pagka gusto ko talagang paramihin yung isang cultivar. So, nagte-take risk ako. Parang all-in ba pag card game, di ba? So, sige, all or nothing, di ba? So, pinropagate natin yan. Although, sa tingin ko, mabubuhay pa rin naman to. Pero liliit. So, isa sa mga dahilan syempre gusto natin paramihin tong white na Venus flytrap. No? At makapag-out rin tayo. No, kasi siyempre nag-aalaga tayo nito hindi naman para lang for collection, para rin siyempre kumbaga kumita rin, no? So ayan, no, para makapag-release tayo sa madaling salita. So siguro pag nakalima na tayo nito at yung mga susunod doon, yun, mag-out na tayo ng pailan-ilan. Ayan, so siyempre hindi rin mura to at hindi ko rin naman bababaan yung presyo. Tulad nung halimbawa scarlatine. Makita nyo yung ibang mga Venus flytrap natin, no, nagsibabaan na yung presyo, pero yung iba hindi talaga ayaw natin pababain yung presyo. Unang-una, ang dahilan nun, mahirap palakihin, paramihin, or sabihin natin walang masyadong supply talaga. So much better na maghintay tayo kaysa naman benta natin yan agad-agad tapos tayo rin yung mawalan, tapos tayo rin yung mahirapan makakuha ng mga ganong klaseng cultivar. Sabihin nyo, hindi naman nangyayari yun. Nangyayari po yun, maniwala kayo. So, isa sa mga example niyan, pero yun, isang update pa lang to no? So, hatiin natin tong video na to. Napakahaba na ito pag inisa-isa natin to lang. Isa sa mga example nun ay itong cup trap. Itong cup trap na to,
Ito yung time na sobrang bili ng mga Venus flytrap. Talagang ubos yung cap trap ko. Natira na lang 2 maliit. At may pumunta pa sa growing area na gustong bilhin yung 2 maliit na yun. Sabi ko, sigurado ka? Maliit, sobrang liit na yan. Sabi niya, okay, sigurado ako, isama mo na yan. So yung time na sabi ko, iniisip ko, marami pa naman akong makukuhaan nito. At nakikita ko doon sa mga supplier abroad, meron pang release. No? So ayun yung dahilan ko. Pero nung nabenta ko to, wala akong makita na same, parehas na parehas nung inaalagaan ko. May mga cap trap pero hindi ganun kaganda yung traits nila. No? Kasi marami ring cap trap na lumalabas. Lalo na yung galing sa, alam nyo na yung kung saan. So, maninipis sila, no? Hindi ganun ka-healthy. Kaya nung nakakita ako ng ganitong klaseng cap trap, no, binili ko agad kahit na hindi pa ganun kalaki. So, ayan. So, dati ako yung nagbebenta, ngayon ako naman yung bumili. At kung sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko this week lang sa pagbili ng mga supplies na nawala ako, napakalaki. No, kaya kahit kumita kayo doon ng kahit papaano biglaan pagka naghahanap kahit maliliit sa tingin nyo pera na talaga agad. Isipan nyo mabuti kasi pag kayo nawalan mahirap makakuha uli. No, pwede naman kayo magbenta, wag nyo lang i-pace out talaga. As in zero, zero reserve kayo na meron kayo dapat na reserba. So yun. So kaya minsan naintindihan ko rin, no, pag sa iba umaawit ako ng sabi ko, bigay mo na sa akin yan. No, kahit na medyo mahal yung benta niya, inukuha ko agad dalawang Venus flytrap na same cultivar. So alam niya na ibig sabihin nun. Ibig sabihin paparamihin ko. So hindi talaga niya ma-release kasi nga, no, may yung isa, mother plant niya, yung isa naman, ayun, propagation niya, for release niya. So, kataon lang na ganun talaga. So, isang puti lang yung nakuha natin. So, nung tinanong ko siya kung may supplies pa siya na ito, wala na daw. So, at nung nagtanong ako dun sa iba kung anong supplies nila na ganito, ang liliit pa at ayun nga, kalalabas pa lang sa mga kung saan man sila ilalabas. So, kaya kumbaga, pag nakakita kayo ng established, mataba, malalaking mga Venus flytrap na wala pa kayo, no, take advantage nyo kasi mas madaling alagaan yung mga outdoor grown. Although ako, ito lahat indoor to. Kita nyo naman ang tatangkad. Oh. Yung mga iba dyan, naka-indoor yan. Indoor setup or grow light setup. So, yun lang muna. At sana may natutunan kayo dito sa video natin. No? Mapakarami na rin na-sold out ng mga Venus flytrap dito na isa sa mga tulad nung red long fingers. Although may nakapagtabi tayo, yung naitabi natin sobrang liit, so ayaw lumaki. So kung magtatabi kayo, yung medyo malalaki, no? I-reserve nyo yung medyo malaki. Kung hindi man pinakamalaki, yung at least medium para may laban kayo pagka paparamihin nyo ulit. Hindi kayo maghihintay na matagal. So ayan. So yun lang muna. So for collection purpose, pwede kayong kumuha ng maliliit. Pero kung gusto nyong for propagation, okay na yung medium, small size. No, so ang advantage naman pag small size, matibay yan kumpara dun sa mga malalaki na. So less chance na mamatay sila dahil kumbaga dun sila lalaki. Mula doon sa kanilang maliit na form papunta sa paglaki, edi masasanay sila dun sa growing condition nyo. Yan, no? Kasi sabi niya, sir, di ba pagka malaki naman, mas madali rin namang i-acclimate. Totoo, kaya lang, no, hintay ka pa rin talaga ng matagal. No? At yung iba talaga nabubulok No, pagka, halimbawa, sobrang laki na, tapos yung makaka-receive, alam nyo na, hindi pa ganun kagaling mag-alaga. So, kahit na malaki-maliit yan, pwede pa rin matunaw yan. So, yun lang muna. Bababa lang ako saglit at may aasikasuhin lang ako. At mamaya mag-update naman tayo sa ibang mga cultivar na nandito na sa tingin ko magugustuhan nyo rin tulad ko. So yun lang muna. God bless sa inyo and bye-bye.